Ayun, so good day sa inyo guys. Welcome back dito sa ating Palabi Trader na crypto channel. So meron pong nagpa-promote dito sa ating channel. So isa din siyang game, pero medyo kaiba doon sa normal na ginagawa natin, kagaya ni na PBU. So ang pangalan po ng game natin is bitgame.com. So ang kaiba niya, yung platform na to is betting game po ito. So kumbaga casino style po tong game natin. So kaya nga ngayon pa lang sabi ko sa inyo, i-check mo muna bago ka gumamit ng game na to kasi syempre merong risk na involved naman sa kanya. So sabi natin madalas kung papasok ka sa mga ganito is yung kaya mo lang i-risk or yun nga possible pwedeng mawala, depende sa risk na pupuntahan mo naman na dito sa ating mga games. Okay, so ituturo ko lang sa inyo kung paano siya gamitin, pero depende na po yan sa inyo ha. Kayo na po yung mag-decide dito sa ating game. So pinatry po sa atin at yun nga po, titignan po natin yung ating pinaka-platform. So para makasali ka dito sa game natin, so meron siyang sign up dito. So madali lang naman yung sign up niya. So maglalagay ka lang ng email mo sa kanya, enter your email, and then gagawa ka ng pinaka-password mo. Tapos pag i-verify mo na siya dito, kailangan mo ng verification code. So i-click mo lang tong send code and then sa email mo lalabas na po yung code, tapos paste mo dito. Tapos please type in your share code naman. And then okay na siya. After nun, dapat i-confirm mo na 18 years old above ka kasi nga betting game to. So dapat nasa legal age ka naman. So after nun, magsa-sign up ka na sa kanya and then pwede ka nang mag-login dito sa ating pinaka game naman. So magla-login na ako dito sa game natin kasi nakapasok na po ako dito sa kanya. So meron na din akong pinasok na fund sa kanya. So ipasok ko lang yung account ko para makita nyo. Okay? Ayan, so kung bako lang dito sa games guys, meron ka kaagad dito na 10,000 BUSDT. Ayan, so ito yung in-game token na free. So pagpapasok ka sa kanya, bibigyan ka niya kaagad. So meron akong pinasok dito na 100 USDT. So kaya lang tinatry ko na siya kanina. Ayan, so kaya medyo nabawasan siya. Pero nandiyan pa rin naman yung amount natin sa kanya. So kung mapapansin nyo, cryptocurrency po yung pinaka currency na ginagamit dito. So hindi po siya US dollar or any currency. So dapat pag magpapasok ka dito ng capital sa kanya is cryptocurrency. So madali lang naman magpasok sa kanya. Click mo lang tong deposit natin. And then isi-select mo lang kung ano yung cryptocurrency na ipapasok mo naman sa kanya. So halimbawa meron kang USDT. So magpapasok ka sa kanya. And then 'di ba sa Binance pwede kang mag-transfer or sa MetaMask, 'di ba? So depende sa iyo kung ano gusto mo. So isi-select mo yung correct na deposit address. So naka-link na to sa account mo. So halimbawa sa Binance BEP20 yung gamit, di ba? So ito yung nakalagay dito, ito yung gagamitin mo na pinaka-address naman. So ikaka-copy mo to and then pag nag-withdraw ka sa Binance, ito yung ilalagay mo sa kanya para pumasok naman yung funds mo dito sa ating pinaka-game. So depende yan, pwedeng USDT ERC20 or USDT TRC20. So nagbabago po yan. So i-click mo na lang para makita mo yung tamang address na pupuntahan mo. Okay? So yung pag-withdraw later on discuss natin. Pero dyan din naman halos same lang po yung ating pinaka-procedure. Ayan, so explore natin yung pinaka-platform para makita nyo po kung anong meron naman sa kanya. So ito yung pinaka-address natin, bitgame.com. So pwede ka magkaroon ng sports betting, black sports, or yung mga alam natin na games naman sa kanya. So tingnan natin yung kanyang pinaka-platform. So since sports betting pwede sa kanya, so meron siyang football, basketball, baseball, LOL, Dota at saka CS:GO naman. So yung ibang games niya, yung games dito na nakalagay is meron siyang in-house slot machines, virtual sports, table games, yung mga roulettes natin, or yung mga spinning wheels. So depende naman kung ano yung game na gusto mong puntahan sa kanya. Tapos meron pang isang in-game token dito. Kada transactions mo sa kanya, halimbawa itong si LOT, ito yung token na later on pwede mong i-convert into something currency kagaya ng Bitcoin. So depende kung gusto mo siyang i-convert or gamitin mo sa game. So kada transaction na gagawin mo, mag-earn ka po ng LUT na token. Tapos later on yung LUT
meron din siyang dividends na binibigay naman. Ayan, so meron siya dito, bet on events games, and then magkakaroon ka ng LUT. Pwedeng kumita ng dividends yung LUT mo, and then pwede mong makuha. Okay po. So pwede rin naman tong BitGame natin sa ito, ginagamit ko kasi desktop. And then pwede rin naman siya sa sa mobile. Ayan, so meron siyang Android dito sa iOS natin. Ayan, so pwede mong i-check tong area na to. So ito yung mga backers niya or yung mga partners niya po. So legit naman itong si BitGame natin. So yan, mako-confirm mo naman. License po ito na cryptocurrency betting platform. Okay? So tingnan natin yung ibang features niya dito sa sports. So makita mo, so kung mahilig ka sa football, so i-click mo lang 'yan. And then nandito yung yung betting area mo naman sa kanya. Pwedeng American football or basketball. So depende sa gusto mo na pagpipilian naman. So explore mo na lang 'to, pero ang mas na-appreciate natin is yung games. Ayan. So meron tayong LUT tokens, ito yung sinasabi natin. Ito yung pinaka isa sa mga in-game currency din niya na yun nga, pag gumamit ka ng yung real cash na or real cryptocurrency, bibigyan ka niya ng LUT tokens. So ito yung parang pinaka-information niya. Meron siyang supply na around 1 billion LUT. So pagkahati-hatihan niya nung naglalaro dito sa kanyang game naman. Ayan. So pwede mo tignan yan. And then ito yung kanyang pinaka-ecosystem. The LUT ecosystem is deflationary economic model with a total supply of 1 billion LUT tokens. So parang ito yung flow niya later on. Di ba? Nag-bet ka ng tokens, tapos bibigyan ka niya ng LUT naman. Okay po. So yung LUT later on pwede mo siyang gamitin, hold LUT and share platform profit. Yun nga, pwede siyang magkaroon ng dividendo dito sa ating pinaka-game. And then pwede mong gamitin yung LUT para mag-bid and ipalit sa mga cryptocurrencies, or pwede mo rin gamitin siya pang bet ulit dito sa mga games or participate sa mga platform events naman natin. Okay? So punta tayo dun sa ating pinaka-games. Ayan. So in-explore ko pa rin naman, guys. Kaya medyo may napindot ako kanina. Ayan. So 100 USDT na yung yung laman niya. Okay. So maraming games dito, guys, ha. So yung ito pa lang si BUSDT, 'di ba sabi ko 10k yan dapat. So nabawasan na kasi nga ginamit ko na, trinay ko na. Hindi lahat ng games pwede mong gamitin si BUSDT. So pipili ka lang, pero yung pinaka-common dito na tinatry is yung Bitfishing natin. Ayan. So tingnan pa natin yung ibang features muna bago tayo pumunta pala sa game. So meron siya mga promotions dito, guys. Pag tinignan mo, meron siyang mga prices na pwedeng ibigay as a bonus pag nagkaroon ka ng referral system sa kanya. So, meron details dito, pwede mong i-check later on. So, meron din siyang Let It Beer. Yan. So, meron siyang tournament dito. So, pwede mo rin tignan yan. And then, ito yung, yung pwede mong ma-appreciate sa kanya. Kasi pag nag-deposit ka sa kanya, bibigyan kanya ng 50% bonus. So, halimbawa, maximum niya is 500 USDT. So, bibigyan ka niya ng 250 bonus. So, pwede mong gamitin yon. Tapos, pag nag-gain ka sa kanya, sa'yo na yung, yung gain mo dito sa ating 50% bonus. So, meron din siya mga bounty campaign. So, meron siya for 5 million LUT. Meron siyang price na 200,000 USD. Ayan, so malaki din, di ba? And then, ito yung sinasabi sa inyo, yung nabawasan ko na dito kasi ginamit ko na sa game, trinay ko. Meron siyang sign up na 10,000 BUSDT. Pero, itong currency na to, dito mo lang magagamit. Hindi mo rin siya pwedeng in-cash. So, kumbaga, pang-try mo lang dito sa ating game. So, pwede rin naman, hindi ka maglagay ng cash. I-try mo muna yung, pinaka-games naman natin. Okay? So, balik tayo dito sa ating games. So, hanapin natin si Bitfishing kasi trinay ko na itong mga to, hindi pwede si BUSDT. So, ang pinaka-common na ginagamit dito is si Bitfishing natin. So, hanapin natin siya. Ayan, so lalabas siya. Ito si Bitfishing natin. And then, maglo-load yung pinaka-game natin. So, tingnan natin siya. So, may konting mechanics din to. So, pwede ka dito sa arena mode or pwede ka dito sa casual mode naman natin. So, tingnan natin yung ating pinaka-game dito sa ating casual mode naman.
Ayan. So, i-convert niya yung pera mo, so yung BUSDT or later on, pag gumamit ka ng real cryptocurrency na sa kanya, so may equivalent yon na value. Ayan. So, nandito pala siya. So, 1 bullet is 5 BUSDT. So, pag naglagay ka sa kanya, ito yung conversion rate naman natin. Okay? So, meron dito may mga icons dito. Ayan, so kung gusto mong bumili ng mga skills, ito yung bullets natin eh. You don't have a skill, do you want to purchase? So, i-convert niya yung pera mo dito pag nag-confirm ka naman. So, tingnan mo nabawasan na yung value natin. So, i-confirm natin para matry natin magamit yung shooting natin. So, ang in-use natin is yung ating skin. So, ito yung may bullets. Pero later on, kung gusto mong magdagdag, i-upgrade mo siya. So, pwede kang bumili dito sa ating shop. So, may kanya-kanyang price naman siya nakalagay dito. So, may mga tayo dito, yung special items, halimbawa, bomb. So, sasabog yan. Siyempre, madaming madadali na isda. Or freeze. So, magpi-freeze yung mga malalaking isda para matarget mo yung maliliit na isda. Kasi, yung mga maliliit na isda naman natin, pag tinignan mo siya, ito mga maliliit na to, madali lang siyang mahuli. So, parang may web siya dito. Yan yung nanguhuli ng isda. Pero pag yung mga malalaki na, halimbawa, ito mga parang balyena, kailangan mo na maraming dyan, bullets para mahuli mo siya. So, ngayon, yung mga naglalaro, nakagay natin na simple lang, tinatarget natin yung mga maliliit na isda. Ayan, kasi sila yung mas madaling mahuli naman, kumbaga. Okay? So, dito, may counter siya dito eh. So, pwede mong bawasan yung bullets na ibibigay niya. Pwedeng pa isa-isa lang. Pwedeng madamihan naman siya. So, syempre, pag mas madami, mas mabilis maubos yung bullet na binili mo naman sa kanya. Ayan. So, pwede natin siyang itry. Halimbawa ito, target natin to. Yun. So, meron siyang nakuha na 10 points kaagad. So, madadagdagan sa'yo. So, yung na-convert niya kanina, meron ako 1,000 bullets, di ba? So, gumamit ako ng 5,000 BUSDT kaagad, di ba? So, nanalo siya ng 5 na additional na bullets. So, 1,005 na siya. Ayan. So, ganun lang yung pinaka-mechanics. Tatargetin mo yung mas madali. Kasi itong mga to, medyo mahirap mahuli. Malalaki itong mga to, kailangan mo nga ng maraming bullets. Eh, syempre, para manalo ka dito sa game, dapat marami kang bullets na later on, mako-convert mo naman. So, etong currency na to, sabi ko nga is pang trial lang siya. So, later on, pag medyo okay ka na, sanay ka na, pwede mo na siyang i-convert. Gamitin mo yung ating USDT mismo. Okay? Yan, so hindi siya mahuli. Ayan, so itutuloy ko yung games guys. So tingin ko medyo mahaba pag ni-record natin siya kasi 'di ba, medyo mahirap hulihin yung mga maliliit na isda naman natin. Okay? Ayan, so medyo naswertehan tayo doon sa game na ginawa natin. Tapos meron pa tayong isang game na pinuntahan guys. So ito pala yung masikat dito sa BitGame natin. Itong ating Between na game. So, yung dating 100 USDT natin, ayan naging 140 USDT na siya. And then, since naglaro ako dito sa mga games, at yun nga, regardless naman kung mag-win ka or hindi, meron siyang maiipon na LUT. So, yung sinasabi natin na pwedeng magkaroon ng dividends or pwede mo din gamitin palaro dito sa games naman natin. So, dumami din yung BUSDT natin kasi nga, nanalo tayo doon sa ating in-game naman sa kanya. So, para makita mo yung mga history, so, meron tayong dito, deposit and withdraw. So, makita mo po siya dito. So, actually, ito yung unang transaction, di ba, nung nagpasok ako dito. So, meron tayong 100 initial deposit na USDT. And then ngayon, after natin maglaro, so, sinwerte tayo. So, meron tayong nadagdag na 40 USDT naman sa kanya. So later on, papakita ko yung pag-withdraw. Pero eto nga, ipakita ko lang sa inyo yung isang game na pinuntahan natin. Kasi medyo maganda to, si Between naman. Ito pala yung madalas laruin ng mga nagtatry po ng games natin. So ang in between, meron siyang basic rule dito. Ayan, iano ko na rin sa inyo para alam nyo. So pag magbe-bet ka sa kanya, so syempre meron kang currency. So pwede mong, ito yung natin, gauge kung gaano kalaki yung pwede mong i-bet. And then pag okay ka na sa kanya, i-deal mo siya. Tapos may dalawang lalabas na cards. So yung difference nun, yung tinatawag natin na in between.
Tapos, kung ano yung difference na yon, tapos yung lalabas na number sa gitna or card is pasok doon sa between na numbers na yon, is mananalo ka dito sa game. Tapos meron siyang multiplier dito sa bandang taas. So, pwede mong i-double yung bet mo kung kita mo is siguro medyo malaki yung difference. So, syempre, pag minus mo siya, so mas malaki yung number na pwedeng magkasya dito sa in-between. So, pwede mo siyang i-double. Pero pag hindi, antay mo na lang yung 10-second draw natin, or pwede mo na siyang i-draw kaagad para makita mo yung pinaka-result. Ayan. So, kung ano yung lalabas sa gitna, tapos in between siya ng difference ng dalawa, so yun po yung pinaka-mechanics naman niya. Okay? So, depende sa'yo. Pwede mong i-try muna. Ito kasi naka-USDT. Pwede mong gamitin muna yung in-game natin na BUSDT kasi parang in-game token, pang practice lang para masanay ka dito sa game. So, naka-default siya 100, pero pwede mo siyang dagdagan pag medyo mas mataas yung risk mo naman sa kanya. So, pwede mo siyang i-try. And then, kung may questions ka dun sa rules, so, nandito naman siya. Click mo lang yung questions. And then, makikita mo dito yung pinaka-rules natin. So, dito ka nakita yung halimbawa, when the first two cards are 3 and 8, yung difference nila is 5. So, you will win if the third card is 4, 5, 6, and 7. So, in between siya nung difference. So, in between siya nitong dalawang numbers natin na to. Ayan. So, ganun yung pinaka-basic niya. So, marami pa siyang rules dito. Mga specific na rules, mga payout ratio. So, pwede mong i-double check para malaman mo yung pinaka-rule. Pero pag ayaw mo, so, laruin mo na lang siya. So, madali naman makita. So, sample natin kasi BUSDT yung gamit natin. So, pwede natin i-try. So, i-click mo lang tong deal. And then, maglalabas siya ng dalawang cards tapos ipapakita niya. So, normally, di ba, pag medyo malaki yung difference, 3 minus yung Q is, may number tong Q so more than 10. So, malaki yon. So, tapos pag hindi ko napindot, may lalabas na. Ayan. So, in between siya nung dalawang numbers. So, pwede kang manalo ng in-game currency natin, 312 BUSDT. So, ganun lang yung isang game. So, pwede mo siyang dagdagan, depende sa tolerance mo. So, halimbawa, malaki yung tolerance mo, pwede mo siyang dagdagan and then, i-try mo ulit. Ayan. So, di ba malaki yung difference? So, pwede kong i-double siya. Tingnan natin kung maswerte tayo sa kanya. Ayan. So, in between siya, di ba? Ayan. So, nanalo tayo. Na-double siya, di ba? Yung 600 naging 1,500 kasi 1.25 yung multiplier naman niya. Ayan. So, yun po. So, kung ready ka na sa kanya, so, pwede mo nang gamitin yung USDT. So, syempre, ito na yung real currency natin. So, try lang natin. So, nag-gain na tayo So, ayoko nang bumaba pa yung gain. Kasi ipapakita natin yung withdrawal sa kanya. So, try natin 2 USDT para makita natin. So, deal natin siya. So, kung malaki yung difference, so malaki yung chance, di ba? So, pwede mo siyang i-double. Ayan, tingnan natin Yun. So, nanalo tayo ng 6.24 USDT. So, madadagdagan yung winnings natin sa kanya, 'di ba? So, ayan, so umakyat na siya, 'di ba? So, pag gusto mong maglaro ulit, okay lang naman. Pero okay na tayo doon sa winnings natin. So, lalabas na tayo dito sa pinaka-game. So, later on, pwede mo siyang i-try doon. So, nag-reflect na yung panalo natin sa kanya kanina, guys. So, ayun 143.02 na siya. So, okay na tayo dito sa games. So, guys, so syempre alam mo na betting games to. So, make sure meron kang profit sa kanya pag lalabas ka, or i-maintain mo lang yung risk na gagamitin mo sa kanya. So, alam mo naman, ganito yung mga natures ng games po natin. Okay? So, punta na tayo doon sa withdrawal para makita natin kung papasok siya. So, pag mag-withdraw ka sa kanya, guys, click mo lang to withdraw. Tapos, meron lumabas dito sa kanya kanina, maglalagay ka lang ng passcode sa kanya. So, 6 numbers. I-double mo lang yon, and then, ito na yung lalabas sa atin. So, tatlo yung klase ng currency, USDT TRC20, USDT ERC20, at saka USDT BEP20. So, pagdating mo sa Binance, guys, mahilig akong gamitin yung Binance Smart Chain. So, ito yung madalas kong gamitin, USDT BEP20. So, i-withdraw ko na kasi yung
yung pinaka-pera natin dito. So, para makita mo, ito yung sample na snapshot ng pinaka-wallet ko. So, make sure pag USDT, yung i-receive mo, ilalagay mo USDT and then BEP20. Tapos i-copy mo. Ayan, so naka-paste na po siya and then ilalagay na natin kung magkano yung gusto natin na withdraw naman sa kanya. So, ayan, so pumasok na guys yung ating withdrawal po dito sa ating BitGame. Ayan, so okay na po siya. So makita mo dito yung balance ko is wala na kasi na-withdraw ko na po siya. So meron ako na-receive na notification dito sa aking email galing sa Binance kasi dito ko po siya pinasok. And then, ito na yung ating withdrawal proof naman sa kanya. So pumasok na po siya dito. So kapapasok lang po as of this time na ginagawa ko yung ating withdrawal part po ng ating video naman. Okay? So yun lang po yung ating review dito sa game natin na si BitGame. Sana makatulong sa iyo yung ating guide. So as always, don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto channel at see you again sa aking next crypto vlog.